Ang pagkakapuwing at paulit-ulit na pagkuskus ng mata, maliit na bagay para sa iba. Pero kapag na-impeksyon, posible nga bang magdulot ng pamamaga ng mata? Bata pa lang ay todo kayod na ang 21 anyos na si Erica. Tila naging malabo raw kasi ang bukas sa kanya nang maagang maulila. Pero ang tinatanaw na magandang bukas, lalong naglaho sa isang kisap mata. Nangangalakal po ako. Nararamdaman ko pong napuwing po yung mata ko, kaya po yung mata ko po, kilustos ko po ng kamay ko. Ang pagkuskus sa inaakalang pagkakapuwing, ang kumayod naman sa cornea o ang manipis na bahagi ng kanang mata ni Erica. Sumakit po yung ulo ko. Tapos nilagnat na rin po ako nun. Tapos doon na po nag-umpisa yung pagkaganto po ng mata ko. Nung nagkaganto po ako lang po talaga mag-isa, wala po akong kasama. Sariling ko lang po talaga, sikap na para gumaling. Hinala ni Erica ay nalagyan ng alikabok ang mata niya. Sakto po may mga dumadaan po sa sasakyan, napuwing po ako. Hindi na po ako naghilamos nun po, nagpahinga na lang po ako. Natulog po. Kasi po sa sobrang sakit po ng ulo ko. Hindi rin niya kaagad naisip na marahil ma-impeksyon siya. Kasi po galing po ako sa pangangalakal. Baka po sa init lang po, yung init, ulan, baka ganun lang po kaya sumakit po yung ulo ko. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang namaga ang kanang mata ni Erica. Ang problema, hindi niya ito nagawang ipakonsulta. Na po nawala yung sakit po ng ulo ko, tapos pabalik-balik po yung lagnat. Ito naman po nagamot kasi wala naman po akong pera para makapagpa-check up po sa mata. Palabo siya ng palabo po. Tapos hanggang sa nagkaroon po siya ng kulay puti po sa mata. Takot na po ako nun kasi paano po kaya ako mabubuhay ng ako lang po mag-isa. Nito pong unang bahagi ng Pebrero ay nakapagpatingin na nga sa doktor si Erica. At ayon po sa kanyang doktor, meron siyang tinatawag na anterior staphyloma. Ito po ay isang kondisyon kung saan maaring namamaga ang isang bahagi po ng kanyang mata. At ito po ay maaring nagkatroma na o di kaya naman ay nagka-impeksyon at hindi po niya naipagamot agad. Ayon kay Dr. Faye Cruz, isang ophthalmologist, ang anterior staphyloma ay mistulang duhat o bungkos ng ubas sa harap ng mata. Nagwi-weaken yung pinakasalamin ng mata, which we call the cornea. Now, ang nangyayari when it weakens or it thins out, pwede siya mabutas. Ang nangyayari yung laman ng mata natin will plug the defect. May pressure tayo sa loob ng mata, itutulak talaga niya palabas, kaya tuloy nagpo-protrude siya. May possibility na nagkaroon siya ng infection dahil nakuha niya sa pangangalakal niya. Ikalawa, the rubbing also, lalo na kung paulit-ulit niya ginawa, can also add to the problem. Ang naranasang matinding pagsakit ng ulo at lagnat ni Erica, senyales umano ng pagkilala ng katawan niya sa pumasok na impeksyon. Makati, tapos sumasakit po yung ulo ko. Habang po makati, kinukuskus ko po ng kinukuskus. Kung iniinom ko naman po ng gamot, di naman po nawawala. Yung po pala, doon na po unti-unti pong umano-ano na po yung mata ko, namaga. Ang nagiging dahilan naman ng anterior staphyloma is either traumatic or an infection. Siyempre, pag nangangalakal tayo, hindi naman natin alam baka may madumi na tumalsik sa mata natin that can cause corneal ulcer or infection dun sa salamin ng mata niya. Ang pagsasawalang bahala sa kondisyong ito, maaaring maging sanhi ng paglabo ng mata o maging pagkabulag. Minsan nagkakaglukoma na sila, no, dahil nga naging abnormal na yung mga structures sa mata. Kung hindi kasi yun na-treat ng mabuti, it will cause an abnormality and it will thin out the cornea, no? Sana po, matulungan niyo rin po ako kahit po sa maliit lang po na halaga. Sa ngayon, hindi na nakakakita ang kanang mata ni Erica. Tanging liwanag na lamang ang naaaninag nito. Kasi po, minsan po yung mata ko nakaganyan lang po. Ganyan lang po siya. Kumbaga kung pag nakatakip po, hindi ko po nakikita yung ganyan. Kaya po pag may dadaan, minsan po muntik na po akong matagis o maano, na ano po ako natatakot na ano. Ganun po yung nangyayari.
Erica, can you move closer para I can look lang at the eye? Sa pamamagitan ng online consultation, sinuri ni Dr. Faye Charmaine Cruz ang kondisyon ng mata ni Erica. Pikit ka. At least, natatakpan. Erica, can you look sa gilid? Dito po. Ganun. Para lang makita ko. So, kung mapapansin nyo talaga, naka-protrude na yung pinaka-itim ng mata. Erica, may naaninag pang ilaw? Meron po, liwanag po. Very prone kasi siya sa trauma, no? So, ayaw natin na magasgas or matamaan yung mata. Pero ideally, magpatingin na sana siya. May mga government hospitals naman. Nung nagpa-check up po ako, yung daw po muna, ipata ko daw po muna sa mata ko para hindi daw po siya masyadong sumakit. Temporary lang kasi yan. So, actually, mas maganda talaga ma-address na yung problema. Tapos second, kailangan din ma-examine yung kabilang mata mo kasi ano lang talaga yung ginagamit mo. Ako po sana humihingi po ng tulong. Sa ngayon, umaasa sa donasyon si Erica para sa kanyang operasyon at gamot. Ano po kung maoperahan, ala naman po kung ganun kalaking pera. Kasi po yung kinikita lang po ng asawa ko sakto lang din po sa pangkain po sa araw-araw. Malaki rin kasi ang posibilidad na madamay pa ang kaliwang mata ni Erica kung hindi pa ito maoperahan. Since naka-expose yung mga tissues ng mata, it can cause a second reaction dun sa good eye niya. No? Ang tawag namin doon, sympathetic ophthalmia. Kasi nga magre-react. So sayang, isa na lang nga yung natitira sa kanya, pwede pa niyang mawala kung hindi talaga ma-address tong issue na to. Kailangang sumailalim ni Erica sa cornea transplant. Kailangan po daw po ng donor sa mata. Para daw po, bumalik daw po yung sa dating paningin ko. Kaso lang po, kailangan ko po ng malaking pera. Ng 150,000 po. Doon po nakalagay sa medical abstract ko po yung tatanggalin na daw po yung mata ko kasi pwede daw po pumutok yung ugat ko na pwede ko daw ikaano yung buhay ko. Bilang isang ina, motibasyon ni Erica sa pagpapagaling ang kanyang 2 taong gulang na anak. Gustong-gusto ko na po talagang gumaling para po lalo ko pa pong makasama yung anak ko. Kasi po, kawawa naman po pag ako po ay nawala na . Sadyang sensitibo ang ating mata mula sa simpleng pagkukusot ng pagkakapuwing hanggang sa lalong mas malaking panganib ng dulot ng mga aksidente. Gaya na lamang sa kaso ni Kim na nakapanayam namin noong nakaraang taon. Ang mga matang dating hinahangaan, tila siya namang nagdadala ng pangungutya o pagkahabag. Ang kanang mata kasi ni Kim, mistulang lumuwa. January 23 po ng gabi, ma'am. Bali, natutulog na po kami ng anak ko. Parang magkatalikod po kasi kami. Saktong pag-side po ako, harap sa kanya, harap din po pala siya sa akin, tapos biglang nasiko niya po yung mata ko. 3 taong gulang lang ang anak ni Kim. Mahina lang daw ang pagkakasiko nito sa kanya. Nagtataka ako bakit siya dito, namamaga. Parang lumalaki to, ma'am. Tapos napapansin nila lumuluwan na yung eyeball niya. Parang mas maano na siya labas kaysa sa isa. Nung time na yun, wala kasi din kaming pera kasi hindi nagsahod yung asawa ko. Kaya parang hindi ko rin siya na ipa-check up. Hanggang sasabi na lang po ng mga kaibigan ko na iba na yung ng mata mo, hindi na siya pantay. Ayon sa ophthalmologist na si Dr. Andre Martin, ang fistula ay ang abnormal na komunikasyon ng ugat na dumadaloy sa vein outlet ng mata. Meron kasi tayong mga ugat na galing sa leeg na tumataas dito sa bandang likod ng mata. At dun sa likod ng mata natin, maraming maliliit na ugat dyan na may communication din sa ibang parte ng mata natin. At yung communication na to, hindi siya normal. Kapag nangyari ito, nagkakaroon ng compression or may mga istruktura sa likod ng mata na naiipit, nawawala ng supply ng oxygen. So naiipit sila at nagkakaroon tayo ng simptomas. Ilan sa mga epekto ng fistula ay ang pagluwa, pamamaga at pamumula ng mismong mata. Gaya ng nararanasan ni Kim, unti-unti na ring naapektuhan ang paningin niya. Parang blurred na siya talaga. Wala na siyang ma-recognize na color. Tapos yung mukha,
blurred na siya, ma'am. 3 weeks, ganun, ma'am. Same vision pa sila. Kung ano man po yung gano'ng kaliwanag yung isa, ganun din naman yung isa. So isa doon sa mga istrukturang naiipit ay yung optic nerve. So yung optic nerve, ito po siyang parte dito, doon sa mata natin, nasa likod siya. Kaya ito yung harap ng mata, ito yung likod, ito yung optic nerve. Kung may fistula na tumutubo dito sa may optic nerve, naiipit siya, nawawala ng blood flow or nawawala ng nutrients na pumupunta doon sa optic nerve. Ang optic nerve kasi kapag nagkasakit, pwedeng mag-lead yan sa color blindness. Sa mga ospital na pinuntahan ni Kim, hindi matuloy-tuloy ang kanyang treatment. Nagda-doubt pa sila na operahan kasi parang may part ng ugat na nakakonect sa may utak. Okay na sana, ma'am, kaya lang wala po kasing gamit dito sa Baguio. Parang kulang po kasi ng equipment. Although may machine, ma'am, yung mga gamit lang po yung wala. Ang kasong gaya ng kay Kim, kailangang sumailalim sa coil embolization, isang non-surgical treatment. Ito ang paglalagay ng mga platinum coils para isara ang fistula at maiwasan ang paglala ng problema ng mata. Ito yung minimally invasive approach kung saan tinitreat namin ang ganitong mga karamdaman sa pamamagitan ng pagdaan ng catheter, usually through the singit or what we call groin. Ninanavigate namin yan direct to the base of the brain, to the fistulous site, with image guidance, no? Ayon pa sa mga eksperto, kapag nasira ang ugat sa mata, hindi na ito maibabalik. Kaya dapat malunasan agad at hindi madamay ang iba pang ugat. Baka mabulag ako or hindi na bumalik sa normal yung mata ko, ganun, ma'am. Natakot ako na baka kapag hindi po naibalik sa normal yung mata ko, parang baka hindi ko na magawin mga ginagawa ko, parang ganun. Tapos naman takot ako, ma'am, kung baka pagpatagalin pa, kung maibabalik pa ba sa normal, ganun. Kahit naman gustuhin ko na as soon as possible na may paggamot, yun din po, ma'am, kasi financial din po. Noong June 2021, sumailalim na sa embolization si Kim kaya't bumuti na ang posisyon at linaw ng kanyang mata. Kahit po naoperahan na po ako, ay meron pa rin po akong monthly na follow-up check-up dahil tinitignan pa rin po ng doktor ko yung pressure ng aking mga mata dahil po baka daw po ito ay maging glaucoma. Mga kapuso, ang simpleng pagkakapuwing at paulit-ulit na pagkuskos kapag naimpeksyon at napabayaan, maaring mauwi sa mas malalang kalagayan. Kaya kumonsulta agad sa eksperto para ito ay maagapan. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.